Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron akong ipakikita sa inyong ipinagbabawal na teknik sa pagmemekaniko. Ito pong Mitsubishi Montero po na ito, ginawa na po ito sa ibang talyer. At dahil po sa hindi siguro nila malaman kung ano talaga ang problema, tinakpan nila yung umiilaw doon sa gauge po nitong Mitsubishi Montero. Ito po ay may problema sa preno. Kapag inapakan mo ang preno nito, ay lumulusot. Wala. Sobrang lambot na hindi siya kumakapit. No, spongy ang tawag po dyan sa English. So para kang umapak ng foam na kapag idiniin mo, ay hindi naman umiepekto doon sa preno. Kaya po, i-check namin ngayon sa scanner yan. Pag-check po namin sa scanner niyan, ay may problema po yung 4 na speed sensor. Grabe, no? Yung preno, mahina, pero ang lumabas doon sa scan ay 4 na speed sensor doon sa mga gulong. Ngayon, kapag po kasi nagkaroon ng errors, itong mga speed sensor na yan, kahit isa lang sa mga speed sensor na yan ang magkaproblema, iilaw po ang inyong ABS, yung anti-lock braking system. Kulay dilaw yon. Iilaw yon kapag nagkaproblema ang isang sensor. Ito 4. Pero walang ilaw doon sa kanyang gauge. O ano sa tingin nyo? Ang ginawa nung magaling na mekaniko, ano ang ginawa niya na ipinagbabawal na teknik para gulangan niya yung may-ari po nitong Mitsubishi Montero po na ito. Ang may-ari nito, sundalo. Yung tatay ay retired na sundalo. Yung anak naman ay nasa serbisyo pa ngayon. Air Force po siya. Hindi na natakot yung mga mekaniko na gumawa nito para lokohin nila yung may-ari. Kaya lang, kahit nasabihin mong nakalusot yung panloloko nila, yung preno mahina Iya-aksidente yung may-ari nito kapag ka-drive nila. Kaya pumunta na po dito sa akin. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko kanina na bakit sira yung 4 na speed sensor pero walang ilaw yung ABS doon sa kanyang panel gauge. Tara, tingnan po natin. Okay, mga kapatid, eto na. Nakasalang na yung scanner natin. At ipapakita ko sa inyo yung mga na-read natin na fault codes dito po sa Montero po na ito. Dito po makikita nyo, ayan, anti-lock braking system, nakapula yan. Ibig sabihin may error. Tapos itong C1216, rear left wheel speed sensor. Ito namang isa, rear right wheel speed sensor. Yung sumunod, front left wheel speed sensor. Ang susunod po ay front right wheel speed sensor. Lahat po ito ay problema ng anti-lock braking system, ABS. Ano kaya ang mahiwagang itinatago nitong panel gauge nito? Bakit hindi umiilaw yung ABS? So ngayon, uulitin ko, papatayin ko ulit. Pakita mo Glenn dito. Papatayin ko na, i-off ko na yung ating susi. Ayan, naka-off na. Purbahan nyo mga kapatid, tuwing i-on nyo po ang inyong ignition, makikita nyo dapat yung ABS. Dapat po makikita nyo. Ngayon, lapit mo ulit Glenn, i-on ko ngayon. I-on ko to. Wala po tayong nakikitang ABS. Kaya tuloy, yung may-ari nito ay hindi siya nawawarningan na may problema na pala yung kanyang preno. May problema na yung kanyang 4 na speed sensor. Kasi yung magaling na mekaniko na yan, kung saan ka man nag-aral, kung sino man ang mentor mo, kung sino man ang nagturo sa'yo, magsama-sama kayo dahil malamang tinakpan itong ABS indicator nito pong Mitsubishi Montero. Ngayon, itatry ko ngayong magbukas ng ibang unit dito na may ABS para makita nyo na kapag inon mo ang ignition ay umiilaw po yung ABS. Puntahan natin yung Honda Accord na nasa likuran ko. Pasukin natin tong Honda Accord ng aking butihing asawa. Isususi ko po ito, ignition on ko, pasok ka dito Glenn. Tapos kailangan makita nyo po yung sinasabi kong ABS na warning lights. Okay, pasok mo dito Glenn, pasok mo. Yan, i-on ko. On. Ay, natatakpan. Ayun, ABS. O, isa pa. Ayun po, ABS oh. O, yun, nakita nyo ha? Okay, bakit itong Montero, bakit yung Montero na yun, kapag ino-on ng ignition, ay hindi po makita yung ABS indicator.
balikan pa natin ng isang beses. Bago po tayo pumunta doon sa vlog ko po talaga ngayon na yung motorsiklo na halos patay na nung driver ng electric vehicle dahil nagasgasan daw yung kanyang sasakyan. Hinabol niya yung estudyante na rider. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Tara, punta tayo rito. Okay. Balik tayo rito. O, pasok mo kagad dito, Glenn. Hahanapin natin ngayon kung nasaan yung ABS na yan. I-on ko. Wala po. Ayan, tingnan nyo. Wala man lang umilaw na ABS. O, yun. Mawawala yun, yung airbag. Sa katagalan. Ayun, nawala na. Dapat ganun din sana yung mangyayari doon sa ABS indicator. Kaya po ito, mga kapatid, ay talagang dinaya nung mekaniko yung may-ari po nito. Kaso ang problema, ang mahal po ng wheel speed sensor po nito. Ang canvas namin doon sa supplier dyan sa Banawe ay umaabot po ito ng 11,000 ang isa. E sira yung apat. O magkano na yon? 44,000. 2.4. Naku po. E iyan ang napakalaking gastos. Kaya po doon sa may-ari po nito, sana mapanood nyo po ngayon itong vlog ko po ngayon dahil ito po ngayon ang bida sa amin sa Autorans. Yung ginawang kalokohan sa inyo noong huling mekaniko na humawak ng inyong Montero. Pang masagasaan ang 15 anyos na biktima na walang suot na helmet nang bumagsak at gumulong sa daan matapos matumba ang kanyang motorsiklo. Sa kabila ng mga gasgas sa katawan, tumayo agad ang binatilyo at nilapitan ang driver ng kotse na galit sa kanya. Paliwanag ng driver ng kotse sa mga sumaklolong residente, una siyang nasagi ng binatilyo sa National Road kaya hinabol niya ang motorsiklo habang paliko sa Alas Street. Naku mga kapatid, kalunos-lunos ang inabot nitong estudyante na rider na ito na halos ikamatay na niya yung ginawa sa kanya. At ang matindi po dito, itong estudyante po na to ay minor de edad pa. Hindi sapat na banggain mo, hindi sapat na aksidentehin mo or disgrasyahin mo. Hindi na siya maituturing na aksidente yung ginawa nitong driver ng kotse dito sa batang estudyante. Alam niyo mga kapatid, 4 din yung anak ko na mga lalaki. Kung ako, yung magulang nung estudyante na to, naku, may kalalagyan po talaga. Sobrang sama ng kanyang isip, sobrang sama ng kanyang kalooban para gawin niya na halos muntik nang mapatay niya itong estudyante. Mga kapatid, nitong mga nakaraang linggo ay naiblog ko yung tungkol sa anak ko, yung Honda City niya, binangga rin ng isang rider. Pero yung rider po na yon ay nakainom. Amoy alak talaga at iba-iba ang mga pinagsasasabi. Malaki po ang damage ng Honda City namin. Bumagsak ang bumper, naputol ang tambutsyo sa lakas ng impact ng motor na halos umilalim doon sa likod ng sasakyan. Pagpunta ko doon sa pinangyarihan ng aksidente, ang unang-una kong hinanap ay yung rider. Kung siya ay okay ba, kung siya ay hindi grabe yung pinsala. Dahil alam nyo, kung yung driver na yon ay nagkaroon ng grabing pinsala, yung anak ko pa ang masisisi. Ganyan kasi sa batas natin eh. Yung anak ko pa ang madidetain. Hanggat hindi naayos yung problema na yon, ay nasa kulungan pa rin siguro ang anak ko. Mabuti na lamang at conscious pa yung rider na lasing at nung pumunta po kami sa Traffic Bureau ng Cainta Police, ay doon na namin pinag-usapan ng lahat. Grabe din ang sira ng motorsiklo niya. Ito pong rider, marami rin siyang galos, marami siyang sugat sa paa niya dahil nga nagpaikot-ikot din siya sa lakas ng pagkakabangga. Ngayon, pagdating ko doon sa presinto, nung kausap na namin yung pulis, at dumating nga po yung kapatid din nung rider na to at pati yung asawa niya at binanggit nga na yung palang asawa niya na yun ay subscriber ko rin at tuwang-tuwa siya nung ako'y makita niya. Alam nyo, sa halip na ako ay magalit, kahit nung umpisa pa lang, nung makita ko, nung nandun kami sa site, nung aksidente, hindi naman ako nagalit doon sa rider eh. Ang iniisip ko nga doon baka mamaya ito'y may malaking pinsala. Ang iniisip ko yung anak ko, anong mangyayari sa anak ko? Baka yung anak ko pa ang makulong. Itong rider na to ay tagabuhat lang doon sa kanyang pahinanti lang, doon sa kanyang pinapasukan na tracking, walang maibabayad sa akin. So ang nangyari na lang ay hindi na ako humingi pa ng danyos, hindi na ako nag-file ng complaint at sinabihan ko na lamang siya na huwag niya nang uulitin ulit yung pagmamaneho ng nakainom. Kasi napakadelikado po talaga nun. Biro mo, nananahimik yung anak ko, bumabiyahe siya.
tapos bigla kang babanggain. Eh kung siya ay namatay, pagkabangga, nasagasaan pa siya ng ibang sasakyan, adi yung anak ko naman ngayon ang makukulong. Mabuti na lamang po sana kung may CCTV katulad nitong nangyari doon sa estudyante. Kitang-kita mo na kung sino talaga ang may kasalanan. Eh dito po, sa nangyari sa anak ko, walang CCTV. At kung talagang yung rider, namatay siya, eh may kalalagyan din ang aking anak. Itong bumangga dito sa estudyante, hindi ko po alam kung saan siya humugot ng kawalanghiyaan para gawin niya yung pagbangga doon sa estudyante habang tumatakbo ng mabilis. Napakabilis po ng takbo nila, hinahabol niya yung motorsiklo. Na isa-isang iglap ay pwede talagang mabangga niya, mabundol niya itong rider na estudyante. Estudyante pa naman, may backpack pa doon sa likod ng estudyante. Alam niyo kung siguro yung magulang nung napanood niya yung CCTV, talagang naghinagpis siya ng todo eh. Tapos pagdating doon sa malapit na yung pinakahuling eksena, nabangga niya na ngayon yung motor, nagpaikot-ikot ngayon yung bata. Segundo na lang ang pagitan. Talagang tatamaan niya, masasagasaan niya yung katawan nitong estudyante. Wala pa namang helmet yung estudyante. Kung talagang merong matinding pinsala itong estudyante na ito, kitang-kita sa CCTV, talagang halos patayin niya na ito pong estudyante. Pagkabangga din sa estudyante, nagpaikot-ikot, tumayo yung estudyante, lumabas ngayon itong may-ari ng kotse at sinisigawan niya pa yung estudyante. Pero yung mga residente doon, yung mga usi, yung mga usisero doon, galit na galit dito sa driver nung kotse. Galit na galit. Naririnig ko pa doon sa video na yung isang babae ay talagang pinagsasabihan siya, sobra ka naman, wala kang awa, ganito ka, ganyan ka. Galit na galit sa kanya. Hindi siya ngayon nakakuha ng kakampi doon sa lugar na yon. Mga ganito lang po sir, mga 3 inches lang po. Sa side daw po ng gulong. Yun po yung nasagi daw po nung nakamotor na estudyante na inagip niya. Hindi naman po magnanakaw yan para ganunin niya na inabol po na sa akin, binundol po. Muntik na po niyang magulungan na magiging life-threatening nga po. Malaking impact po sa buhay ng estudyante kung sakali. Alam niyo mga kapatid, ito opinion ko lang ha. Opinion ko lang po ito. Baka hindi naman talaga yung estudyante ang may kasalanan sa pagkakagasgas ng kanyang sasakyan eh. Kasi tignan niyo yung ugali niya oh. Kung talagang iniingatan niya ang kanyang sasakyan at masamang loob niya sa pagkakagasgas ng rider doon sa kanyang kotse, eh bakit? Eh halos talagang mawasak yung sasakyan niya. Alam niyang hindi lang gasgas ang aabutin niya doon sa paghahabol niya sa estudyante. Alam niya na pwede niyang madisgrasya itong estudyante. Eh di siyempre malaking damage yun sa kanyang sasakyan. At doon sa pagkakataon na yon, hindi na siya ngayon ang nasa posisyon na tama kasi hinahabol niya estudyante, siya na yung bumabangga. Kaya hindi ako naniniwala. Sa opinion ko, baka nga siya pa talaga yung gumitgit diyan po sa estudyante. Talaga sigurong nasingitan siya at medyo nasapul yung pride niya, ginitgit niya, o ayun, nagkaroon ngayon ng problema, nagkaroon ngayon ng habulan. Kaya nga po, ito ay kakasuhan ng attempted murder. O, antindi nun. Nung nakita ngayon, nitong magulang ng estudyante, itong mga naglalabasan sa social media, pati sa telebisyon, nagkaroon sila ngayon ng dahilan para kasuhan po itong driver na ito. Dahil awang-awa sila sa sinapit ng kanilang anak na halos patayin na nitong taong to. Hindi ko rin alam bakit ganyan ang isipan nitong taong to. Kotse lang yan, pwedeng palitan yan. Kung nagasgas yan, pwede mong pa-repaint yan. Kung bago yan, pwede mong ipasok sa insurance. Kung ano pa man yan, maliit na pera lang yan. Pero yung ginawa mo doon sa estudyante, kung iyan ay namatay, di ba? Eh anong mangyayari? Nasayang, naglaho yung pangarap ng estudyante, pati ng mga magulang, dahil lang doon sa kapirasong gasgas na sinasabi mo. Napakawala kang puso sa ginawa mo dyan sa estudyante. Kaya ngayon, dahil dito sa mga ipinakita sa social media na mga video, nakita ngayon ng LTO yan at siya ay tinanggalan ng lisensya lifetime. Hindi na siya makapagmamaneho. Kaya yung pulis na nagsasabi na huwag niyong pagmamanehohin ang inyong mga anak ng walang lisensya, bantayan niyo ngayon yan. Dahil yan ay hindi na makakahawak ng lisensya at hindi na siya pwedeng magmaneho ng anumang motor vehicle. Pwede, bumili ka ng e-bike. O yan, ang bilin mo. Mag-e-bike ka na lang. Para maranasan mo ngayon kung paano nagmomotorsiklo yung mga rider na ang panimbang nila, sabi nga kapag ikaw ay nagmotorsiklo, ang paa mo ay nasa hukay na, mahirap kasi talagang magmotorsiklo. Kaya may pagkakataon, kung gigit-gitin mo yan, pwede ka talagang masabitan yan, pwede kang magasgasan yan. At minsan hindi nila sinasadya.
Kaya wag mong pepersonalin. Kaya lang ikaw pinersonal mo eh. Nagbaon ka ng problema habang ikaw ay nagmamaneho o baka talagang ganyan ka na, matindi kang magalit kapag ka medyo tinamaan ng ego mo, nagagalit ka kagad kahit na walang kakwenta-kwentang bagay, kahit maliit na bagay lang, nagagalit ka kagad. Dumating ngayon yung pagkakataon, nagmamaneho ka. Ayan ngayon ang aabutin mo. Attempted murder, tinanggalan ka ngayon ng lisensya, marami pang pwedeng ikaso sa'yo, minor de edad pa yan. Eh yung bata, karapatan mo ba na ganunin siya? Aksidentihin siya? Karapatan mo ba na sagasaan siya dahil lang sa nagasgasan? O kahit sabihin mong walang lisensya yan, eh yun ngang mga nagbibisikleta, wala namang lisensya yun eh. Pag na-aksidente mo yan, parehas lang ng kaso yan. Kaya ngayon, himas rehas ka ngayon. O baka aare-areglo ka ngayon. Sana maging lesson na sa'yo yan. Kung maaareglo mo man to, dahil wala namang nangyari doon sa bata na malaking pinsala, aregluhin mo. Pero yung lisensya mo, hindi ka na makakahawak niyan. Kaya mga kapatid, sa mga nagmamaneho, lagi po natin kakalmahin ang ating isipan, pati ang ating puso. Kasi yung galit dito nanggagaling yan sa puso eh. Yung isip mo, nasabitan ka, pwede kang mag-isip ng maraming bagay, pwede namang paayos yan, pwede namang dalhin sa insurance yan, pabayaan mo na lang yan. Pero pag yung puso mo, yan na yung wala kang baon na mabuti sa puso mo, ganyan ang mangyayari. Kaya huwag kayong magbabaon ng problema, huwag kayong magbabaon ng kung ano-anong magpapagalit sa inyo kapag kayo ay nagmamaneho. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, dun sa unahang bahagi ng aking vlog, dalawang sasakyan ko gamit ni Engineer Roland, yung BM, tapos yung City gamit ng junior ko, binangga sila pareho, UB Express, bumangga dun sa BM, tapos yung rider na nakainom, bumangga dun sa City, parehas na malaki damage. No? Yung BM nagbigay ng kaunti, yung UB Express, pero hindi na ako nagbigay ulit. So sige, sabi ko, okay na yan, para payapa na rin. At makapag-move on na tayo. Metal year naman tayo eh. Diba? Tapos yung City, talagang walang naibigay ito. Hindi rin na rin nagparamdam sa akin, pero payapa na ako. Yung puso ko, ako ay nakapagbigay. Diba? Napagbigyan ko sila. Yung isa kasing nakasabay ko, nung binangga yung anak namin, yung sa Honda City, may nakasabay kami sa presinto, na galit din siya. Metal year din siya, kung nanonood ka po sir. Metal year ka din. Galit na galit ka doon sa security guard na bumangga sa'yo. Medyo malaki din daw kasi ang damage. Galit na galit siya at ayaw niyang magpaareglo. Iika-ika talaga yung matanda na security guard. Ayaw niyang magpaareglo. Sabi ko sa kanya, sir, ito po sabi ko sa kanya, sir, pagbigyan mo na yan. Metal year ka naman. Sabi ko, kayang-kaya mo namang ipagawa yan. Eh, kawawa naman tong yung rider. Sabi niya, hindi, wag silang pamihasain. Sabi niya gano'n, wag mong pamihasain yan. Kaya hindi sila nauubos, hindi sila nababawasan yun daw mga kamote rider. Hindi naman aksidente talaga yun eh. Wala namang may gusto nun. Kahit sabihin mo pong kamote rider pa yan. Alam nyo, kung magiging magaan lang para sa atin yung mga ganyang bagay at wala namang talagang malaking damage, yung kotse napapalitan. Yung mga sira na yan, nagagawa yan. Eh ikaw, meron ka pa namang sariling shop. Kung nanonood ka po, hindi kita kalaban, pero sana sa susunod na mangyari sa'yo yan, eh pagbigyan mo na. Pero dahil sa wala naman talaga silang pera, sabi ko nga security guard lang eh. Tapos yung isa naman pahinante lang. Yun, pwede mong pagbigyan yun. Para sa akin, o yun ang yun ang nilalaman ng puso ko. Pero yung iba sa inyo, kung talagang ang dahilan nyo rin ay katulad nung nakasabay ko na yon na may-ari din ng shop, na hindi sila mauubos, turuan ng leksyon. Ganyan yung iba, di ba? Turuan ng leksyon. Mga rider, pasawayan sa kalsada, o sa inyo yan. Sabi ko nga sa inyo, ito opinion ko lang. At least, kahit na ako ay nadisgrasya, kahit na ako ay na-aksidente, meron pa rin akong tulong na ibibigay doon sa mga taong hindi naman talaga nila sinasadya yung mga pangyayari. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kanina po ay dumaan dito yung kaibigan ko na mekaniko na mayroon pong talyer diyan sa Batangas, sa Santo Tomas, Batangas. Yung MGC Auto Shop, si Menard Kasabal po, yung may-ari nun, isa sa pinakamagaling na mekaniko po ng mga diesel engine, lalong-lalo na po sa Isuzu. Pero siyempre, lahat din po talaga ay nagagawa nila doon sa Santo Tomas, Batangas, MGC Auto Shop po, na pag-aari po ni kumparing Menard Kasabal. At meron siyang pasalubong sa akin kanina, baka pwede mong ipakita. Pakita mo nga, Glenn. Pakarami po, dinalan po ako ng napakaraming tilapia dito kanina.
hindi kami nagkita kasi ako po ay sumamba. Pero eto yung mga tilapia, itaas mo na lang. Naku, yan oh. Pati yung lagayan, oh. Ayan po, ang daming pinadala sa aking tilapia ni Bro Menard Casabal. Kasi alam niya, tumaas ang aking blood sugar at ako ngayon ay naka low carb diet, no? Hindi ako kumakain ngayon ng anything na matamis, hindi ako nagso-soft drinks, hindi ako nagkakape, hindi ako nagra-rice, itinigil ko na po ang rice. No rice na po sa mga meals ko. Kaya po, tamang-tama yung ipinadala sa akin na tilapia, iyan po ay pwedeng-pwede sa mga naglo-low carb na pagkain at yung nagbabawas ng blood sugar at gustong maging normal at hindi po tayo maging diabetic na tao. Mga kapatid, Menard Casabal, maraming salamat sa iyo. Nandiyan po, MGC Auto Shop, diyan sa Santo Tomas, Batangas. Maraming salamat po sa inyong lahat.